stuck sa building. Ito po, dito. Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel for today's video. Fury 125 ay bibigyan ko ng idea kung paano install ang Honeywell switch left and right. Ito po is slim type, no. Kung napanood mo itong mga huling video ko guys, is binagi ko sa inyo ang mga color coding function at kung saan ito nakakonect sa loob ng kanyang switch. Sa video ito guys, i-share ko sa inyo kung paano ito ikabit ng madalian sa Fury 125. Kung yung motor ay Fury 125, laking tulong itong video na gagawin ko para sa inyo. Napaka-basic lang guys, no? Ang gawin nyo ay syempre, susukatin nyo ang haba ng kanyang left handle switch. Kasi maikli lang po ang left handle switch ng domino switch natin o Honeywell switch. Lahat ng mga wire lang guys sa parting kaliwa sa ating Honeywell switch ay may connection bawat isa. So, syempre, ang una nyong gawin is susukatin nyo na ang haba ng wire nya guys papunta sa kanyang harness. So, yung tama-tama lang haba at hindi gaanong maikli para pagliko ng manubila ay hindi ito magkaroon ng problema, no? So, sa ganyang kataas ng wire, pwede natin siyang putulin. So, depende na sa inyo guys kung anong diskarte. Yung importante, every time na nililiko yung manubila, hindi magkaroon ng aberya or short ang pagliko ng wire. So, yan po ang tatlong wire na connect sa kanyang high and low at sa kanyang common terminal ng ating high and low. May tatlong wire din sa ating left at saka right signal light at madalawang wire sa ating busina guys. So babalatan mo natin o hiwain mo natin ang kanyang wire guys para may connect na natin bawat isa ang mga linya sa ating Honeywell switch. Medyo matagal ko itong na-upload guys, no, kasi meron ako mga videos na nakaabang sa aking gallery at ngayon ko lang ito na-edit. Ibayan mo yung last na video ko guys nung color coding function ng ating slim type na Honeywell switch ay malaking tulong yung video na yun kasi masusunod mo kung saan natin kukonect bawat linya ng ating Honeywell switch. So yan po ang mga linya ng ating stock na harness guys. So ituturo ko mamaya kung saan nyo ikabit bawat isa sa ating domino switch. So unahin natin ikabit ang ating ilaw guys, no, yung common wire ng ilaw natin na blue yellow, black red at saka red yellow. So, yung tinuro ko na kulay guys, yan po ang una natin connect sa ating headlight. Blue, yellow. It means yan po ang main supply nating high and low. So, yan po ay nakarekta po sa ating makina. So, ang next naman is ang red, black. Tapos yung red, yellow. Unahin natin i-connect yung common line na supply sa ating high and low, which is yung kulay purple ng ating domino switch. Ang next naman is ang kanyang high beam. Ang kanyang high beam is red, black. So, i-connect natin yan sa green na wire ng ating domino switch. Yan naman po ang high beam ng ating domino switch guys, o Honeywell switch. So, next naman ay ang ating low beam na kulay puti. At ang katapat naman niya is red, yellow. So, yun. Lagyan mo natin ng tape, no, para maiwasan magkaroon ng problema sa kanyang wire guys o magkadikit ang bawat linya ng wire. So depende na rin sa inyo kung gusto nyo ihinang o hindi. Sa pagkataon yan guys is ni-splice ko lang mga wire. Dala na rin is nasa mga alas 5 na ng hapon dinrabaho ko yan at nang bumadali pa si Busing sa mga oras na yan. Mas maigi kung merong mataas ang oras nyo is maigi is ihinang nyo bawat isang wire para iwas aberya na rin. Kung sakaling liliko ang ating manubila ay hindi siya basta napuputol. So next naman natin ikabit ay tatlong wire ng ating signal light switch. Sa ating signal light switch guys, meron siyang common na wire kung saan kukuha tayo ng supply sa kanyang flasher. Yun po ang magiging supply ng ating domino switch o Honeywell switch. Yung sa flasher natin. Yung left at saka right naman ang bibigay supply sa ating common line ng ating flasher. So, yung kulay red at saka kulay black, yan po ang ating signal light left and right. At ang kulay orange naman, ang yan po ang magiging input supply ng ating left at saka right signal light. Nagkataon na ang supply din ng kulay ng ating motor na Kawasaki Fury 125 ay orange din ang lumalabas sa ating output ng ating flasher relay guys. Yun. So, balatan natin muna bawat isa
para may connect na natin sa kanyang harness. Kahit anong motor guys is pwede, lahat po ay applicable sa motor ng ganitong slim type na domino switch o Honeywell switch pala. Nung nakaraang video is nag-upload tayo ng left Honeywell switch ng Honda XRM 125. Yan po ay makapal na design na Honeywell switch. Ito naman kinabit natin guys, slim type na Honeywell switch, no. Magkaiba po ang kanilang design, pero makahaling tulad lang po ang coding sa loob ng kanyang switch. So, next natin ikabit guys ay ang kanyang left at saka right signal. Sa Kawasaki naman ang kanyang left signal ay kulay gray at ang kanyang right signal naman ay kulay green. So, ikabit natin ang kulay green sa kulay pula na signal light. Splice lang muna natin guys, no. Ang next naman is kulay black sa kanyang left signal light, which is yung kulay gray. Yun, dalawa na lang natira, yung kulay brown at saka kulay yellow. So, lagyan mo natin siya ng tape guys, para malinis na siyang tingnan. Siyempre, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel kung sa tingin yung video itong malaking tulong sa pagresolba sa inyong motorsiklo. Maraming salamat. Sa ating namang busina guys is dalawa rin ang wire na output ng ating original na stock harness. Yung kulay black, yellow at saka black. Ang sa ating Honeywell switch naman guys ay brown at saka red. Kahit magkabaliktad ang dalawang yan, walang problema guys. Kahit yung stock din natin na linya is kahit magkabaliktad din ang pagkabit, wala ding problema. As long as mapatunog natin ang ating busina. Yan po ay vice versa guys. Wala pong positive, walang negative dyan. Lahat po yan ay negative. Negative po ang Kawasaki Fury 125 na linya ng ating busina. Yung black, yellow, yan po ang negative ng ating Kawasaki. Yung black naman is yung output pupunta sa ating busina. Kasi yung linya sa ating busina guys is naka-positive trigger na siya. So itong sa ating switch is puro negative yan. Kahit magkabaliktad dyan is walang problema. Gagana pa rin ang ating busina guys. As long as merong contact sa ating push button. So, tipan muna natin ang dalawang wire na yan guys. Ganun lang po kadali kung paano natin install ang ating slim type na Honeywell switch sa ating Fury 125. Kahit anong mga motor guys, applicable po ang ganitong design na slim type na Honeywell switch. Mas dali pa itong ikabit kumparasong yung isang mataba na Honeywell switch. Okay. So, next naman natin ikabit guys ay yung right Honeywell switch natin guys. Since tapos natin itong nakabit. So, goods na pong mga lahat ng linya niyan. Naikabit na natin at walang natira. Lilipat naman tayo sa kanyang right Honeywell switch. 5 lang po ang linya ng ating right Honeywell switch guys. 2 linya sa push button, 3 linya sa ating gagawing on-off ng ating headlight. Yes po. May on-off po ang headlight ng ating Kawasaki Fury 125 kasi po ito po ay AHO na design. Kapag AHO, automatic headlight on po ang kanyang motor. Yun po ang stock na original ng kanyang motor. Ginawa ito ng on-off ni Busing. At nung na-check ko, ang kanyang on-off ay nakasupply o nakakat sa kanyang ground wire ng kanyang headlight. Sa atin namang right Honeywell switch guys is mayroon siyang 5 wire. Yung 2 wire is ating starter, yung 3 wire sa kanyang gagawin nating on-off. Ang makikita nyo kulay dyan is kulay black, kulay blue, at saka kulay yellow. So, yan po ang linya na makita nyo sa kanyang gagawin nating on-off. Supposed to be yan po ay engine stop guys, no? Since wala namang engine stop ang motor rebusing kasi ito ay naka-automatic tap na or na-condemn na nila since ito ay may problema na rin. So, ang gawin natin is gawin nating on-off sa kanyang headlight. Ang engine stop na yan sa kanyang right Honeywell switch guys. So, babalatan mo natin ang harness na yan guys para may connect na natin at makita nyo kung ano gagawin natin dyan sa mga wire na yan. So, puputulin natin ang kanyang on-off ng kanyang headlight guys kasi nga ililipat na natin sa kanyang Honeywell switch. So, yun po ang temporary on-off ng kanyang headlight. Yung pinutol natin ng wire sa itaas. So, ang makita nyong wire is kulay yellow red at saka red. So, yung kulay red at saka yellow red, yan po ay kanyang engine stop ng kanyang motor. Since naka-condemn na yan guys, so di na natin gagamitin yan at itatap na natin ang dalawang yan o irekta. Kasi is nakarekta na yan sa ibaba. So, nulit na natin idugtong pa yan pabalik sa kanyang right Honeywell switch. So, condemn na yan guys. At yan pinutol ko na wire, yung mataas yan po ang kanyang brake light switch. Ibabalik natin yan mamaya. Pagkatapos natin may kabit ang kanyang Honeywell switch. So, i-condemn na natin to guys at itap na lang natin ulit to make sure na hindi aandar ang motor ni Bossing. Yan po ang kanyang kill switch. Yan po ay na-connect sa kanyang CDI.
Since ito ay pumalya na at nagkakaroon na ng issue, so dinirect ko na yan guys. So next natin makita is dalawang black at saka dalawang red black. Yung black, yan po ang kanyang brake light switch. Yung black red naman is yung dalawang starter switch. Kahit magkabaliktad po ang dalawang yan, walang problema guys. Vice versa yan. So kakabit muna natin ang kanyang red black na wire sa ating electric start. Sa ating electric start naman na makita natin sa ating handle switch is kulay orange at saka black white na wire. Unahin natin ikabit ang kanyang electric start guys. Yung black red na dalawang yan. So babalatan muna natin silang dalawa. Pero before natin siya trabahuin guys, lagyan muna natin ng tape yung ginamper natin na yellow at saka red na wire. So tipan muna natin siya before natin ikabit yung dalawang wire ng ating electric start. So, 6 po na wire ang makikita nyo sa loob ng kanyang right handle switch guys. Isang kulay yellow-red, isang red, dalawang black, at saka dalawang black-red na wire. Yung black yun po ay ang ating brake light switch. Vice versa, kahit baliktarin pwede po ikabit. Walang problema yan. Yung black-red naman ay sa ating electric start switch or sa ating push start switch guys. Kahit baliktarin pwede din, gagana po yan at wala pong aberya yan. Kahit makabaliktad yan, vice versa. So, nalagyan na natin ng tape. Next, ikabit na natin ang wire ng ating push start. Yung kulay black, white, at saka orange, guys. Yan po ikabit natin sa ating dalawang black-red na wire. Okay. So, ulitin ko lang, kahit magkabaliktad din ang black, white na wire at saka orange, pwede guys. Kahit saan banda ikabit, kung saan kayo komportable sa black-red, sa dalawang black-red na wire pala. So, gagana po ating push start, guys, kahit magkabaliktad yan. So, same din na paraan sa ating brake light switch, guys. Yung dalawang black na wire, no? Kahit magkabaliktad din yung sa switch natin at saka sa kanyang harness, gagana pa rin yan. Kasi po, ang push start ng Kawasaki Fury 125, guys, ay negative po. Kahit baliktaran yan, walang problema yan, no, guys. So, next natin ikabit ay ang kanyang on-off ng kanyang headlight, guys. Yung pinutol natin na wire sa itaas. So, sa kanyang headlight switch na gagawin natin on-off is yung blue at saka black ang pwede natin gagamitin. Kahit makabaliktad yung on at saka off, ang importante is may kabit natin ang dalawang wire na yan. Kasi yung yellow na wire guys is maikli. So, nakapabor sa black at saka blue. Kahit yung yellow pwede gamitin. Ang importante is yung on-off switch is gumagana siya. Kahit saan banda yan, on or off, as long as magkaroon tayo ng cut-off sa kanyang headlight. Since ang cut-off ng kanyang headlight ay kinuha sa ground guys, so walang problema yan, walang kaso yan. So, kabit na natin yun, dalawang wire yan. Kahit kanyang yung wire na yan guys, na ginawang cut-off ng owner, ay kahit magkabaliktad yan, sa ikabit natin blue at saka black, wala pa rin problema, vice versa pa rin yan. Gagana pa rin ang ating on-off ng ating headlight. So, nakabit natin ang dalawang wire, pwede na natin lagyan ng electrical tape. So, pagkatapos yan guys, ang pinakauli natin ikabit ay ang kanyang brake light switch. So, yung wire na yan. Yan po ay ang kanyang brake light switch na connect sa kanyang right brake assembly. So, yan po ay naka-hydraulic na guys. So, yan o. Yan na lang kulang at matatapos na rin ang ating trabaho at pwede na natin i-check kung naging tama ba ang ating pagkabit ng mga linya sa ating left at saka right hand wheel switch. So yan guys, natap na natin. Pwede natin lagyan na ng tape. So, yun lang guys, sana sa video ito ay dagdag kaalaman sa mga nakaplano magkabit ng slim type na handle switch sa Pure. Kahit anong motor, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, China Motor, Honda, lahat po applicable sa ganitong design na left at saka right hand wheel switch na slim type. Balutin natin ng electrical tape ang yellow na wire na yan guys, para iwas grounded o aberya sa kanyang electrical system, no? To make sure na walang grounded na mangyayari. So yan, tapos na, nakabit na natin ang left at saka right. Ang gagawin natin guys, ipapasilip ko na sa inyo ang pinali ng ating ginawang pagkabit ng left at saka right na handle switch. Yung head, kabit na rin natin. At siyempre, ito na ang resulta.
So, push start. Check natin kung gumana ba. Nakatiwangwang pa kanyang handlebar guys kasi guys papalitan natin siya ng bagong hand grip. So, push start, check. Yun, goods. Gumana natin push start guys. So, ang kanyang on natin pagganahin ng kanyang headlight. Yung kulay red na yan. On natin, goods. Goods din natin on off. Gumana rin. Yan. So, nakalid na po ang kanyang headlight guys. So, check din natin ang kanyang busina. So, yun, gumana. So, next naman ang kanyang high and low ng kanyang headlight guys. Ang kanyang high and low ng kanyang headlight is isa lang ang gumagana ganyan, yung kanyang high. Yung low is nasira na daw, sabi ni owner. Okay. So, papalitan niya ng bago kapag meron na siyang budget. Importante is gumana ng ating high and low at saka at the same time meron na siyang on-off. So, check din natin ang kanyang left at saka right signal light. So, yun, gumana ang kanyang signal. Check natin sa harapan. Yun, gumana din ang kanyang signal guys. So, try natin sa right. Goods din ang kanyang right. Kanyang left signal. So, goods. Gumana rin. So, yun lang guys, no? Kung nagkaplano kang mag-DIY or magbaklas o magpalit ng slim type na Honeywell switch, malaking tulong itong video na ginawa ko sa inyo. So, yan guys. Sa Sarah to. Maraming salamat. At syempre, shoutout kay Bossing. See you sa aking next video. Ride safe. God bless. Shoutout sa napakapoging mekaniko. Ayos.